tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang patingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Isang malaking krisis ang muling umuusbong ngayon sa gitnang silangan matapos iutos ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu sa kanyang militar na sakupin ang 70% ng buong Gaza Strip. Ang marahas na hakbang na ito ay tahasang lumalabag sa kasalukuyang kasunduan sa ceasefire na nauna ng nilagdaan ng magkabilang panig na nagbabantang tuluyang sumira sa marupok na kapayapaan sa rehiyon. Sinasabing ang kontrobersyal na hakbang na ito ni Netanyahu ay naglalayong isalba ang kanyang sariling karerang politikal habang papalapit ang halalan sa Israel sa mga susunod na buwan. Sa ilalim ng kasunduan sa ceasefire noong Oktubre na pinangasiwaan ng Estados Unidos, umatras ang militar ng Israel sa isang linya na nagbigay sa kanila ng 53% kontrol sa teritoryo, ngunit ngayon ay tila babaligtarin ang lahat. Mula nang maipatupad ang ceasefire, dahan-dahang pinalawak ng mga sundalong Israeli ang kanilang posisyon pakanluran patungo sa bahaging kontrolado ng Hamas. Nagdeklara rin sila ng mas malawak na no man's land kung saan may karapatan silang mamaril ng sino mang ituturing nilang banta. Ito ay nagdulot ng matinding pangamba at takot sa mga mamamayang mapayapang naninirahan sa mga kalapit na komunidad sa loob ng mahabang panahon. Sa kanyang talumpati sa isang pamayanan sa West Bank, diretsahang inamin ni Netanyahu ang plano ng kanyang pamahalaan. Sinabi niya na kasalukuyan nilang ginigipit ang Hamas at kontrolado na nila ang 60% ng Gaza. Ayon sa kanya, ang kanyang direktiba ay tuluyang makuha ang 70% ng buong teritoryo, isang pahayag na umani ng matinding pagkondena mula sa iba't ibang bansa at mga organisasyong pandaigdig. Hindi lamang si Netanyahu ang nagpahayag ng matitinding salita sa usaping ito. Sinabi rin ni Defense Minister Israel Katz na ang huling layunin ng pamahalaan ay ang maramihang pag-alis ng mga Palestinian sa Gaza sa pamamagitan ng tinatawag niyang voluntary migration. Gayunpaman, binatikos ito ng mga human rights advocates at tinawag na isang sistematikong plano para sa ethnic cleansing sa pamamagitan ng pagpapahirap sa buhay. Ang pagpapalawak ng kontrol ng militar ng Israel ay isang direktang paglabag sa resolusyon ng UN Security Council at sa binuong peace plan ni Donald Trump. Sa ilalim ng planong iyon, hinati ang Gaza sa dalawang bahagi gamit ang isang pansamantalang yellow line habang naghihintay ng pinal na negosasyon. Malinaw ding nakasaad doon na walang sino man ang pilit na palalayasin sa kanilang sariling lupain upang mapanatili ang kapayapaan. Ayon kay Muhammad Shihada, isang visiting fellow sa European Council on Foreign Relations, ang pahayag ni Netanyahu ay nangangahulugang formal ng pinawalang bisa ng Israel ang buong Trump deal. Sinabi niya na wala ng ibang paraan para ipaliwanag ito kundi ang tahasang pagtalikod ng Israel sa kanilang mga naging commitment sa harap ng komunidad ng mga nasyon at sa mga tagapamagitan ng kapayapaan sa gitnang silangan. Dahil sa sistematikong pagkasira ng mga gusali sa ilalim ng kontrol ng Israel, ang pagpapalawak sa 70% ay nangangahulugang ang mahigit 2 milyong Palestinian ay siksikan sa natitirang 30% ng lupain. Ang lugar na ito ay itinuturing na pinakamatao sa buong mundo kung saan ang bawat metro kwadrado ay may pamilyang nakatira sa mga makeshift tent at dampa sa ilalim ng matinding init at ulan. Inilarawan ni Shihada ang sitwasyon bilang isang parusang kamatayan para sa maraming mamamayan na wala ng ibang mapupuntahan. Habang nangyayari ang lahat ng ito, tumanggi namang magbigay ng komento ang tagapagsalita ng militar ng Israel ukol sa banta ni Netanyahu at sa halip ay itinuro ang usapin sa pampulitikang pamunuan ng kanilang pamahalaan na siyang gumagawa ng mga pampulitikang desisyon sa bansa sa kasalukuyan. At sa kabila ng umiiral na ceasefire, patuloy ang dahan-dahang pag-abante ng hukbong Israeli. Isang ulat mula sa United Nations para sa mga humanitarian agencies ang nagbunyag na araw-araw na sumusulong ang mga tangke ng Israel sa hilagang distrito ng Jabalia, habang ang mga drone naman ay walang humpay na umaatake sa anumang galaw malapit sa tinatawag na yellow line o demarcation zone na naghahati sa Hilaga at Timog. Bukod sa Hilaga, naiulat din ang pag-abante ng mga tangke ng Israel sa silangang bahagi ng timog na lungsod ng Khan Yunis. Bukod dito, binanggit din sa ulat ng UN ang pagkakaroon ng mga armadong grupo na sinusuportahan ng Israel na pinamumunuan ng isang warlord na si Ashraf al-Mansi. Ang grupong ito ay aktibong kumikilos sa kanlurang bahagi ng Yellow Line sa paligid ng Jabalia upang manggulo sa mga lokal na sibilyan doon.
Ang mga armadong grupong ito ay nagsisilbing puwersang taga-atake para sa militar ng Israel. Hindi lamang nila binabaka ang Hamas kundi pinipilit din nilang palayasin ang mga residenteng Palestinian na nakatira malapit sa Yellow Line. Isang biktima na si Wael Nayef Abu Al-Ajin, 26 na taong gulang, ang nagbahagi ng kanyang karanasan nang puwersahan silang pinalayas ng mga armadong lalaki mula sa kanilang tahanan. Ayon kay Al-Ajin, pinasok ng mga armadong lalaki ang kanilang komunidad sa Deir al-Bala at binigyan sila ng hanggang alas 10 ng gabi para lisanin ang lahat ng bahay. Inutusan silang dalhin ng anumang kagamitang kaya nilang buhatin at huwag nang babalik hanggat walang pahintulot. Nagdulot ito ng matinding takot at kaguluhan sa mga pamilyang napilitang lumikas sa gitna ng kadiliman ng gabi nang walang tiyak na patutunguhan. Kinumpirma rin ni Nasser Kidor, isang researcher mula sa Armed Conflict Location and Event Data Project, ang ganitong mga insidente. Sinabi niya na ang mga grupong ito ay hindi lamang lumalaban sa Hamas kundi aktibo ring nagpapatrolya, pumapatay, umaaresto at kumikitil sa kalayaan ng mga sibilyang nakatira malapit sa linya ng demarkasyon upang tuluyang linisin ang buong rehiyon mula sa mga katutubong residente nito. Sa nakalipas na 8 buwan ng ceasefire, hindi kailanman natigil ang karahasan sa rehiyon. Patuloy na pinapaputukan ng mga sundalong Israeli ang mga Palestinian malapit sa Yellow Line at nagsasagawa ng mga airstrike sa kanlurang bahagi ng Gaza. Ayon sa mga tala, mahigit 70% ng mga pag-atake ay nagresulta sa pagkamatay ng mahigit 700 Palestinian mula nang magsimula ang kasunduan sa kapayapaan. Isang resolusyon ng UN Security Council noong Nobyembre ang nagtalaga ng pagsubaybay sa ceasefire sa isang lupo na pinamumunuan ng diplomatang si Nikolai Mladenov bilang High Representative. Gayunpaman, umani ng matinding batikos ang ulat ni Mladenov kamakailan dahil isinisi niya sa Hamas ang kabiguan ng ceasefire nang hindi man lamang binabanggit o pinapanagot ang Israel sa mga malalaking paglabag na ginagawa nito. Ipinahayag naman ng Hamas na handa silang pag-usapan ang pagdisarmisa kapag natupad na ng Israel ang mga obligasyon nito sa ilalim ng unang bahagi ng ceasefire, partikular na ang pagdileg sa pambobomba sa Gaza at ang pag-atras ng kanilang mga tropa sa orihinal na Yellow Line. Ngunit dahil sa mga huling pahayag ni Netanyahu, tila malabong mangyari ang ganitong uri ng maayos na pag-uusap para sa kapayapaan sa rehiyon. Naniniwala naman ang Israeli analyst na si Gershon Baskin na tuluyan ng gumuho ang orihinal na plano para sa ceasefire. Ayon sa kanyang impormasyon, tapos na ang negosasyon sa Hamas matapos hindi sumagot ang grupo sa huling alok ng Estados Unidos ukol sa disarmament. Ito ay nagbukas ng pinto para sa mas marahas at unilateral na aksyon mula sa panig ng pamahalang Israeli sa mga susunod na linggo at buwan ng labanan. Inihayag pa ni Baskin na lumipat ng Estados Unidos sa isang fallback plan kung saan magsasagawa sila ng rehabilitasyon sa ilalim ng kontrol ng Israel at papayagan lamang ang mga Palestinian na lumipat doon kung mapatutunayang wala silang kinalaman sa Hamas. Ang planong ito ay naglalayong ihiwalay ang mga armadong grupo upang magkaroon ng laya ang Israel na harapin sila ng walang anumang hadlang o limitasyon. Sa huli, ang patuloy na tensyon at ang banta ng pagpapalawak ng kontrol ng Israel sa 70% ng Gaza ay nagpapakita lamang ng isang madilim na hinaharap para sa milyon-milyong sibilyan. Habang ang mundo ay nanonood, ang marupok na kapayapaan sa gitnang silangan ay unti-unting naglalaho na nag-iiwan ng malaking hamon sa pandaigdigang komunidad upang maiwasan ang isang malaking trahedya sa makabagong kasaysayan.